sa OFWIN, hindi po natin hinahayaan na gano'n ang nangyayari kasi seryoso po tayo sa ginagawa natin. Okay, maiksi lang ang speech ko. Ito lang, 1, 2, 3. Sabi nga nila, ang pagiging pagka-busy natin, okay, ang OFWIN group, para sa mga hindi nakakaalam, tayo ay tumutulong, unang-una sa mga miyembro ng OFWIN group. Pero may mga kondisyones po bago namin tulungan ang isang member. So, tanungin nyo yung Connect Group leader nyo kung ano yung mga kondisyones na yun, kung kayo ba ay eligible sa mga tulong na maibibigay natin. Unang-una, hindi po tayo, ang tawag dito, charity. Kapag kailangan nyo yung tulong, kakatok kayo, bibigyan namin kayo. Ang lahat po ng nakukolekta natin sa monthly dues na voluntary ay nagagamit po natin sa pagtulong sa ating mga kasamahan. So, ang OFWIN group unang-una ay nabuo upang tumulong. Unang-una sa mga miyembro ng OFWIN group, pangalawa is sa mga OFWs dito sa SG. At ang layunin natin ay lumaganap at lahat ng OFWs sa buong mundo. So, yun po ang primary purpose ng OFWIN group. Pangalawa is iangat ang buhay, ng kalidad ng buhay ng bawat isa sa atin. Para hindi nila sabihin mga katulong lang tayo. Alam niyo yun? Hindi porket katulong, wala nang karapatang umasenso at magkaroon ng kalidad ng buhay. So, yun yung pangalawang ano natin, at hikain natin, ipaglaban natin kung ano yung meron tayo. Yun ang karapatan bilang tao. So, para paglabas natin, alam nyo yun, naranasan nyo na siguro, yung naglalakad kayo, lalo na sa airport kasi ako nag-work. So, isa sa mga kasamahan ko doon is, siguro katulong yan. Alam nyo yun? Paglinggo at madaming dumadaan dun sa ano namin, sabi, siguro katulong yan. Pag merong maiksi at nakaano ng ano, alam nyo yun? Sabi, siguro katulong yan. Ako nasasaktan ako. Kasi pinaglalabong ko ang grupo ng mga katulong. So, nasasaktan ako kapag nakakarinig ako ng gano'n. Okay. Saan ba patungo ang OFWIN group? Hindi tayo nagsasakripisyo ng panahon natin, ng pera natin, ng pawis natin, ng mga data nyo, ng mga load nyo, hindi tayo nagpupuyat sa gabi, nang walang patutunguhan ang grupo. So, ang gusto kong ilahad sa inyo, saan ba papunta ang grupo? Unang-una, alam natin, ang pagiging busy ay hindi ibig sabihin ay umuusad tayo. Alam niyo yung salitang busy-busyhan? Kapag nandiyan ang amo, busy-busyhan tayo, pero wala naman tayong natatapos, di ba? So, nakaka-relate tayo doon. So, hindi natin, ayaw nating mangyari na gano'n ang OFWIN group. Yung palaging may kita-kits, palaging busy, palaging, alam nyo yun, sige, posting ka na, ano natin ngayong araw na to, KP na tayo, posting mo is, ano ba yan, bagong bayani, yung mga ganyan. So, hindi tayo natatapos doon. Sabi ko nga, unang-una, etong taon na to, lalakarin natin at sisikapin natin na maiparehistro ang grupo. Napadali na kasi meron akong kinakausap dito, si Admin Juanang. Siya yung nag-ano sa akin ng mga link kung paano online is pwede nang magrehistro. Kasi balak ko nun, uwi ako ng Pinas at magpaparehistro, which is meron na palang online. So, lalong nagkakasakit ang tao dahil puro online na. Hindi na kailangan maglakad, di ba? So, online, mapapadali na ang pagpaparehistro natin. Ang pag-aaralan lang natin is either na kooperatiba siya or NGO siya. So, yun yung pagpipilian natin. Either maging kooperatiba siya at magiging NGO siya. Okay.
Pangalawa, yung sinasabi ko palagi, magkakaroon tayo ng national ID system. Kung ang Pilipinas walang national ID system, ang Singapore meron, uunahan natin ang buong Pilipinas. Alam niyo yun? Bawat isa sa atin may number tayo. Saan ka man mapunta na CG, saan ka mapunta na chapter Hong Kong o Dubai o ano ka man, yun na yung talagang number mo na hawak kapag open ka. Para madali ka naming sundan. Di ba? Yung parang, ay lumipat siya ng Connect Group eh. Saan Connect Group? Hindi ko alam. Dati CG1 siya eh. Ewan ko nasaan na siya ngayon. So kapag meron kang ID, alam na namin kung nasaan ka. Okay, so pangatlo is naumpisahan na po natin yung pagbubukas. Hindi nyo kasi nakikita ang lahat ng combox. Lahat ng admins nandun ang nasa combox kami. Meron na tayong combox ng international. Meron na tayong KSA, meron na tayong Pinas. Ano pa yung isa? Admin Bechang? Si Admin Yvette po ang in-charge sa recruitment sa membership. So, meron na tayong tatlo, which is hindi na pa-follow up. So, ang bibigyan po natin ng pansin ay magkakaroon ng mga leaders sa bawat country chapters. So, meron tayong KSA, which is, kilala nyo siguro si Jennifer Haban. Pwede natin siyang ilagay as leader sa KSA. Meron na tayong pinupuntirya sa Pinas na magiging leader. So yung mga nasa Pinas, may mga members po tayo na nag-for good na. Pwede po tayong makikonnect sa kanila para sa mga upcoming projects ng OPWIN. Okay. Ang pang-apat at isa sa mga hindi ko pa anong tawag dito? Nandito na pala mga anak ko. Ang pang-apat na hindi ko pa nasasabi at nailalahad sa mga admins ay bigyan ng hanap buhay ang mga nasa Pinas. Alam niyo yung sino yung mga galing sa Pinas na sabi nag-for good pero bumalik? Si Renz, si Marites, di ba? Ilang beses yun ang binalak na mag-for good kayo, pero bumabalik kayo dahil naubusan ng pera sa Pinas. Walang puhunan. Di ba? So, ang isa-suggest ko sa mga admins ngayon at sa buong open group is, suportahan natin yung mga alam natin na karapat-dapat na tulungan ng mga members. Yung maganda ang record nila nung nasa open group sila. Diba? Hindi natin tutulungan, hindi tayo mag-extend ng tulong yung mga nasa sa Pinas na ang record nila sa atin hindi maganda. So kailangan habang nandito kayo, kailangan gandahan nyo ang record nyo para qualified kayo, matulungan pagbalik nyo sa Pinas. Alam niyo yun, yung kahit man lang mag-umpisa ka sa isang gunting at isang supply, tutulungan ka namin. Magpupursige ka lang. Diba? So, nandito na ba lahat yung mga inaantay yung anakis?